Happy Thursday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin ang epekto ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ dito po sa Mindanao. Ito yung linya kung saan nagtatagpo ang hangin from the northern and southern hemispheres, kaya't mataas pa rin po ang tsansa ng malalakas na mga pag-ulan. Sa Luzon and Visayas, andyan pa rin ang epekto ng mainit na easterlies. Yung hangin po galing sa silangan, medyo maraming moisture, kaya aasahan din po yung mga saglitang mga ulan or mga thunderstorms. At base naman sa ating latest satellite animation, wala tayong namamataang weather disturbance sa paligid ng Philippine Area of Responsibility at wala tayong inaasahang papasok para bagyo hanggang sa katapusan ng Mayo. Ngayong araw ng Huwebes, asahan pa rin po ang halos katulad na weather conditions dito sa Luzon as yesterday. May kainitan dahil po sa easterlies at fair weather conditions naman umaga hanggang tanghali dito sa may northern and central Luzon. Partly cloudy to cloudy skies naman dito sa bahagi po ng southern Luzon. Pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, partly cloudy to cloudy na sa malaking bahagi po ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, at sasamahan lamang po yan ng mga mga paulan at mga pagkilat, pagkulog na usually nagtatagal lamang po ng 1 hanggang 2 oras. Temperatura natin sa Metro Manila mainit pa rin po mula 26 to 35 degrees Celsius, habang sa Baguio City naman 18 to 26 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Palawan, asahan po ang pagbuti ng panahon umaga hanggang tanghali dito sa may northern and central portions, habang sa may southern part mataas pa rin ang tsansa ng mga pulupulong ulan at mga thunderstorms umaga pa lamang. Dito po sa Visayas, umaga pa lamang may tsansa na ng mga kaulapan at mga saglitang ulan sa may timog na bahagi po ng Negros Island Region and Central Visayas, habang natitirang bahagi po ng Visayas, fair weather, maliwalas ang panahon lalo na doon sa may Samar provinces at hilagang bahagi ng Panay Island, may tsansa rin po ng mga saglit na ulan at mga thunderstorms sa hapon at gabi. Temperatura natin sa Puerto Princesa mula 25 to 32 degrees, habang sa may Metro Cebu steadily mainit pa rin po mula 28 to 32 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, magbaon pa rin po ng payong, asahan pa rin ng mataas sa tsansa ng ulan dahil sa ITCZ. May tsansa na ng ulan sa may Caraga Region, Davao Oriental, Davao de Oro, timog na bahagi po ng Socsadgen and Bangsamoro Region. Kaya't asahan din po kaya magdala po ng payong, minsan malalakas po yung mapaulan dyan. Habang sa natitirang bahagi ng Mindanao, mostly cloudy skies sa umaga at malaking bahagi na po ng Mindanao ang magkakaroon ng kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms, minsan malalakas po ito. Kaya mag-ingat pa rin sa banta ng baha at pagguho ng lupa, and make sure na coordinated tayo sa ating mga local disaster risk reduction and management offices kung kinakailangan lumikas dahil ilang araw na po na malalakas ang mga pagulan doon. Temperatura natin sa may Zamboanga City and Davao City, posible po hanggang 32 degrees Celsius. Kahapon, araw ng Miyerkules, nakapagtala tayo ng pinakamataas na heat index sa may Dagupan, Pangasinan, 46 degrees Celsius. Sinundan pa rin ng 45 degrees over Lawag, Ilocos Norte, Apari, Cagayan, and Pili, Camarines Sur. Habang sa Metro Manila, pinakamataas pa rin ang 41 degrees sa may southern portion, habang 39 degrees naman sa northern part of Metro Manila. At ngayong araw po ng Thursday, halos katulad pa rin po na init ang mararamdaman dito sa Metro Manila, 39 to 41 yung maximum natin, and then highest heat index pa rin dito sa may northern Luzon, sa may Dagupan, Pangasinan, and Apari, Cagayan, posible hanggang 46 degrees Celsius. Base naman sa ating heat index map, maraming lugar pa rin po dito sa may Luzon, Western Visayas, and Samar provinces ang posible makapagtala ng delikadong level ng heat index na 42 degrees or higher, particularly sa mga kapatagan, sa mga coastal cities and municipalities po natin. So make sure na hydrated pa rin tayo at magdala po ng protection sa init from 10 a.m. to 3 p.m. kung lalabas ang bahay, gaya ng payong at sombrero. Para sa mas marami pa detalyadong heat index forecast, bisitahin pa rin ang bagong.pasa.vost.ph/weather/heat-index. Para naman sa ating 4-day weather forecast, simula po sa Friday hanggang early next week, that's May 23-26, magpapatuloy ang epekto ng easterlies at intertropical convergence zone. Sa ibabang bahagi ng ating bansa, mataas pa rin po ang tsansa ng ulan dahil sa ITCZ, malaking bahagi ng Mindanao, plus some portions of Visayas and Palawan at some point in the next 4 days, magkakaroon po ng minsan malalakas sa mga pag-ulan, on and off po yan, kaya't magbaon pa rin ang payong kung lalabas po ng bahay, at mag-ingat pa rin sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Dito naman sa natitirang bahagi ng Luzon and Visayas, andyan pa rin ang maalinsangan na tanghali
at mga saglitang ulan, dulot pa rin ng easterlies. So ibig sabihin, in the next 4 days, malabo pa rin po tayo mag-o-onset po ng tag-ulan sa ating bansa dahil easterlies pa rin yung umiiral na weather system natin dito sa Luzon. Asahan yung southwesterly wind flow, yung hangin galing dito sa may West Philippine Sea, magsisimula around May 29. And then magbibilang pa po tayo ng 5 araw na dapat, bukod dun sa hangin na nanggagaling po sa may kaliwa, dapat may tatala din tayong substantial na ulan sa may western sections of Luzon and Visayas. So again, at the earliest, mga unang araw ng Hunyo tayo makakapagtala ng onset ng tag-ulan sa ating bansa. Nasa normal pa naman po ito na dates, no? Usually nasa first 2 weeks, nasa normal onset po tayo ng rainy season. Sunrise natin is 5:27 a.m. at ang sunset ay 6:19 ng gabi. Yan pa rin ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, pag-asa ang magandang solusyon.